Eto guys, no, hindi ko alam kung paano ko to i-discuss. Kasi yung timeline ng Tacloban, no, yung school shooting, inalatag kasi to ng PNP, no? Kung tutusin guys, no, hindi to biglang pagputok ng galit eh. Bakit mukhang may plano, no, yung pangyayari dun sa Tacloban? Kasi mula flag ceremony, no, hanggang dun sa pamamaril, nakakakilabot yung timeline ng Tacloban tragedy. Sa totoo lang. Kikilabutan ka eh. What makes this tragedy disturbing is it's not only the shooting itself eh, kundi yung posibilidad na may malinaw na plano bago pa man ito nangyari. Habang yung unting-unting eto no, yung pinapakita ng PNP, no, yung timeline, mas lumalakas yung tanong eh kung paano umabot sa puntong may mga estudyanteng no, nawalan ng buhay sa loob mismo ng paaralan na dapat sana ay lugar ng kaligtasan at pag-aaral. 'Di ba? Yung tita pala ng isang shooter na policewoman talamak na DDS. Kaya di nakapagtataka ko. Wala naman, dapat let's try to be fair, no? Kasi I'm not pretty sure why we should be connecting this yung politika sa insidenteng to. I think kami dito no, si Boss Peewee, I think you're new here. No, kami dito medyo tayo, no? Wag na nating idikit sa politika yan. Wag na nating idikit kay Bato. Yes, I've seen that picture or that image where yung beauty queen na policewoman is connected kay Bato. Maybe siguro hanggang dun lang na yun yung tsahin niya, no? Pero afterwards, I don't care kung nagkaroon siya ng picture before with Bato de la Rosa. And I think it was like 8 or 6 years ago. So it was long time back. I think PNP chief pa kasi naka-uniforme pa siya noon. So I don't see the real connection, no? Whether it's DDS nga yung bata or hindi. I think the main issue should be bakit nangyari yon, no? Bakit napabayaan na magulang? Bakit naka-access ng baril? I think we really have to focus on that instead of i-connect pa natin sa politika. Medyo off para sa akin, no? Pasensya na, Boss Peewee. So, yun nga, habang unti-unti nilalabas ng PNP yung timeline, mas lumalakas yung tanong kung paano talaga umabot no may nawalan ng buhay. No? Mga mandirigma, the PNP has started laying out no yung timeline diyan sa Tacloban school shooting. At habang lumalabas yung be fair. I don't see na the reason why we should be connecting that. No, pero no offense meant. I've seen few people who has done that. No, maybe yun yung gusto nila angulo. Pero for me, I really don't see the point why it should be connected with being a DDS or or something like that. No, I think. Pero sa akin lang yan sa akin lang yan. I'm not saying na mali na i-connect pero yun yung sa akin no. So ayan nga, no? Mas nagiging malinaw na hindi to simpleng away ng mga estudyante na nauwi sa karahasan. The sequence of events suggest preparation, timing, no? And yung execution na hindi madaling ipaliwanag bilang impulse lang, no? Na impulse na pag-action lamang, I think not, no? Hindi siguro, no? Kasi tingnan niyo to bago maganap yung pamamaril, normal na nagsimula ang araw ng klase. Parang daily routine, 'di ba? May flag ceremony, may mga estudyante pumasok at walang nakakaalam no na ilang minuto lang na yung lilipas ay magiging isa to sa pinakamalagim na insidente sa kasaysayan ng paaralan. Grabe. No, mamaya pakita ko sa inyo yung mga text messages. I really don't want to rin kasi sana to pero dapat maging responsable yung tita ng bata. At to some extent, syempre, no? Kasi paano natutong humawak ng baril? No, I do believe. Di ba yung mga may-ari nga ng baril dapat talaga inaano yan Anyways, that's puntahan lang muna natin to. No, let's discuss yung topic na to. Kasi grabe no? Walang nakakaalam Bam, bigla na lang, ganun na lang
Dito ako napaisip eh. No? Karumal-dumal. Grabe. Ilang beses na tayo nakarinig na salitang prevention, security, early warning system. Pero kapag yung mismong minor de edad yung sangkot, nagiging mas komplikado yung usapan dahil walang guro o principal yung basta mag-aakalang may ganitong mangyayari sa loob ng campus. Kaya yung iba na nga mga nagmamagaling-magalingan na madedetect, no? Ako talaga, no? Ako, naniniwala ako kailangan managot yung mga bata. I believe kailangan nila managot. No, but enough of that bullshit na hindi minor puking inang minor yan. Ako talaga once yung bata umabot na ng 15 years old na ang hirap na akong paniwalaan na you can still mababago mo po siya. Hindi ko talaga magets eh. I do believe na hindi pa enough yung processing power nung utak niya para dun sa mga decision making, no? Kasi yung decision making experience tsaka years, 'di ba? Time. Pagka medyo mas tumatanda ka, mas nagiging magaling ka magdesisyon dahil syempre through experience nakikita mo na. So, pero yung character mo pag reach mo ng 15, hindi ko alam. Ako, ilan yung anak ko? 5 ha. 3 na yung lumabas. 3 na yung naging 15 na nakita ko, no? 3 buhay na. No, yung dumaan sa pagiging 15. Once they reach 15, ang hirap ng baguhin eh. No? Hindi ko na iba na kabataan ngayon dahil sa impluwensya na din ng pagpapalaki ng magulang, surrounding at environment. I agree. Ganun naman eh. Almost every year there are some changes. So anyways, no, mga birador, no, one detail that stands out, no, is the growing belief of investigators that the attack may have been planned beforehand. Even yung education secretary, si Secretary Angara, he pointed to indications that the incident may have been premeditated based on the behavior of one of the students before the shooting. Oo, sad reality. Upgraded sa technology, may access sila sa mga madidilim na laro, 'di ba? Yung mga dark games, dark videos. Kaya yung implementation talaga na yung 16 years old ka, dapat hindi ka magkakaroon ng account ng social media accounts. I think that should be implemented. I think that is going to be more powerful than ibababa yung whatever, no? Pero I agree with that, no? I agree na dapat talaga ibaba din. Kasi kung ang purpose is that for us to be able to rehabilitate yung mga bata, akin lang to guys, hindi ako nagmamagaling sa batas. Pero ako, ang nakita ko lang kasi dyan, if 15, 16, no, 17, it will be hard for them to reform. Mahihirapan na. Ganun din yung 14 eh. 'Di ba? Kung 12, yan 12. Oh, pagdating ng 12, tapos 13, 14, even before they reach 15, you have 3 years para mamolde pa siguro sila. 'Di ba? Kung 15, 16 po siya, 2 years na lang, pwede na silang ikulong. Dapat ako talaga dito, I'm very well attached pagka ito yung topic and medyo is very stressful para sa akin. Pero it is what it is, no? Ngayon, ito isipin nyo to kapag pinag-uusapan natin ng school violence, kadalasan yung unang tanong ay, ano yung naging dahilan? 'Di ba? Pero baka hindi yun agad ang pinakamahalagang tanong eh. Baka ang unang tanong dapat ay, may mga warning signs ba na hindi natin nakita? May mga warning signs ba na hindi natin nakita? This is where many people become uncomfortable eh. 'Di ba? Para sa akin, ito yung bahagi na dapat seryosong pag-aralan. Hindi para, alam niyo, maghanap agad ng sisisihin, kundi para maintindihan kung may mga pagkakataon bang pwedeng mapigilan yung trahedya bago pa ito mangyari. Kayo ba mga birador, naniniwala ba kayo na may mga red flags na hindi napansin?
No? Tingin nyo ba dapat mas palakasin ang school intervention programs? I think it should be. No, I think yes. For me, it should be a yes. 'Di ba? Isa pang nakakabahalang detalye ay yung ulat na pinag-aralan ng mga otoridad yung komunikasyon ng mga suspect bago mangyari yung pamamaril. Kasi putya, lumabas din yung concern ng mga investigator tungkol sa usapan ng mga minor de edad hinggil dun sa pananagutan eh. No, at yung pagiging minor de edad sa ilalim ng batas, putya, pinag-uusapan nila eh. Oh. Hindi kasi kung kung ah, kung kung totoo 'yan, no, na pinag-usapan na nila yung accountability bago pa mangyari yung insidente. Thank you very much for your confirmation. Thank you guys. No, Boss JJ Son and Boss John Gaspar at Rolex. Thank you. America Chola. Oh, aga ng multo, no? Wala multo diyan. Ngayon hindi ako matatakot. Magla-live tayo. Oh, hindi kasi pag totoo 'yan, no? Pinag-usapan na nila, no, bago pa mangyari yung insidente. Ibang level, no, ng pag-iisip 'yun. Hindi na simpleng bugso ng damdamin yung usapan eh. Ang tanong ay gaano kalalim yung paghahanda bago nangyari yung lahat. Puta, grabing kakakilabot yun. Puta, hindi ko alam kung kaya nating i-digest yan, no? Na, puta, pinaplano talaga nila eh. So, okay, papatay natin si ganto, papatay tayo, may baril tayo, ganto, ganyan, puta. And then, sasabihin kung kailan, and then sasabihin, putya, hindi tayo makukulong, hindi tayo mapapanagot kasi because of this, because of that. Oh, thank you very much, Ma'am Alo. Oh. Lagyan ng scanners lahat ng school entrance. Kung kulang sa security guards, kung kaya ng pondo. I think, ay dapat talaga pag-aralan ulit yung pangyayaring to so that we will be able to avoid, no? Para hindi na ulit mangyari kasi ang school it's a place para kung saan dapat ligtas ka eh. 'Di ba? Dito ako hindi kumbinsido sa argumentong bata lang kasi. 'Di ba? Oo, minor de edad sila pero hindi ibig sabihin na hindi dapat seryosohin yung mga warning signs kapag may nakikitang pagbabago sa pag-uugali, online o social interactions. At dito nagsisimulan lumabas yung mas malaking usapin eh. Hindi lang school security kundi youth intervention, mental health awareness. Yun yung dapat mental health awareness. Patas parental involvement. Ang dapat ikulong yung magulang. Hindi, di ba? Ako talaga dapat Oo, ang dapat ikulong yung mga magulang. Ako, naniniwala ako dapat managot yung magulang, no? And kasi naniniwala ako na isa to sa kapabayaan ng mga magulang. They have to be wala. Actually, ako ligaw din ako eh. Bilang magulang na may anak na pumapasok sa eskwelahan, doble pag-aalala ko sa anak ko dahil sa nangyari. Yeah, see. Very scary. 'Di ba? Nakakatakot. Kaya alam niyo mga kaloys, no, habang hinihintay pa yung buong resulta ng investigasyon, isa pang mahalagang bahagi ng kwento, no, yung sakripisyo ng mga estudyanteng naging biktima. Diba, may mga ulat pa no, yung kabataang nagtangkang protektahan yung kanilang mga klase. 'Di ba? Habang nangyari yung agaluhan, yung isang bata yata na namatay. Yung lalaki. Kaya dito lalong umiinit yung usapan eh. Dahil habang may mga kabataang pinipiling manakit, no? Mayroon ding mga kabataang pinipiling magpakita ng tapang para iligtas yung iba. No? This is more powerful than seeing ordinary people become heroes during an emergency while everyone else is running away. Kaya lang security, otherwise putya tumalon sa bakod. Pero kaya nga ang dami na nating CCTV, ang dami na nating security. Bakit hindi nga paigtingin yung security, Sa tingin ko, ito yung bahagi ng kwento na hindi dapat malimutan eh. Madalas natin pag-usapan, yung mga suspect. Pero minsan nakakalimutan natin yung mga batang nawalan ng buhay.
at yung mga pamilyang habang buhay nang dadalhin yung sakit ng pangyayaring to. Grabe, ako, tumatayo balahibo ko, naiyak nga ako dun sa kasi parang sabi nung tatay na isa. Sabi niya, wala akong pakialam sa tulong nyo, wala akong pakialam sa pera nyo. Wala akong pakialam kung tulungan nyo ako o hindi. Hindi importante sa akin makamit ko yung hustisya. Importante sa akin kung kaya nyo ibalik yung buhay ng anak ko, mas okay. Grabe. Putya, sobrang bato mo na pagka hindi ka na tinablan doon sa sinabi habang alam mo yun nangyari. Love you, be. Alam niyo yun, no? Walang magulang na dapat maglilibing ng mga anak nila. Dapat walang magulang na makaranas ng ganun. I think let's proceed na dun sa no? Baka maiyak pa. Wag na. Kasi pag pinuntahan natin timeline, nakakakilabot eh. No? Ano sabi rito? Unfair naman kung makukulong ang magulang. Kung may kapatid ng bata yan na 3 months pa lang ikukulong natin, dapat dyan detention para sila matuto. Pwede rin, okay lang din kasi pero ako I do believe gusto ko rin managot yung magulang eh. Pero strong point. Medyo ako siguro impulse yung pagsabi ko. No, hindi ko din alam kasi kung anong sasabihin eh. So, i-detain. Dapat diyan detention. Minor nga eh. I think hindi pwede yung detain, no? Kasama ng mga kaya yun yung implication eh. 'Di ba yung usapan natin kagabi, Boss Smokey? 'Di ba ganun din yung ginagawa eh. Pag minor ka, yung youth council or youth justice system ang nagte-take over yung ibang mga bansa na na-discuss natin kagabi. Hindi ko talaga din alam. Kaya ako pagdating dito sa discussion na to, lutang ako eh. Ang importante lang sa akin is that yung dapat mapag-igting yung security, intervention, values formation. Yan ang missing sa mga public school, which meron ang private. Yun din. Values formation. Meron yung private school eh, di ba? Meron pa nga tayong religion eh. Meron tayong subject na religion. Teaching how to read read is not enough. Importante din ang values. Sa Japan, ganyan yung ginagawa eh. Kaya nga nakadepende ang krimen sa edad nila. Oo nga. Actually, it's a long discussion. And I think most of the points are debatable din.